Hay, sa wakas dumating din yung aking inaantay. Ito talaga ang pinakamasayang araw ko pagka dumarating 'to, oh, 'di ba? Lahat naman tayo siguro ito ang pinakaantay natin tuwing katapusan, ang ating mga sahod. Siyempre bago ako umalis, bibilangin ko siyang maigi kasi baka mamaya kulang or sobra naman. Sana may sobra, no? Etos lang yun talaga. Wala naman talaga susobra sa mga sahod natin dahil para sa ating pamilya kulang pa yan, oh, 'di ba? Totoo yun, aminin. Tapos ayan na nga, maghahanda na ako sa aking pag-alis. Magpupolvo lang ako ng konti at saka konting suklay lang para hindi naman tayo mukhang gusgusin. Yung buhok ko yan, lagi palang nakatali yan. Ayoko na nakalugay pag sa oras na trabaho kasi para hindi basagabal sa pagtatrabaho. Kaya lagi siyang ipit lang. Pero syempre pag rarampa ako, ayan, nilulugay ko siya. O, diba? Naglandi lang. Kaya ayan na nga, iipit ko. Tapos yung ipit ko, hindi ko pa makita kung saan ko nilapag. Ganun. Hindi na rin pala ako nagpalit ng damit kasi sandali lang naman kami sa BFC. Maghuhulog lang kami ng pera. Tapos babalik na. Tapos nga pala naglalagay din ako ng konting Vaseline sa lips ko kasi laging nagdodry ang lips ko. Tapos konting lotion sa kamay. Ganun. Tapos maglagay din tayo ng konting pabango para hindi naman tayo maging amoy ulam sa paglabas natin. Ano ba yun? Tapos ayan na, isusuot ko na yung aking salamin kasi hindi ko makikita yung aking pipermahan mamaya. Ganon. Tapos ayan na nga, magantay na kami ng aming sasakyan. Akala nung isa picture na yung nagtataka siya. Dalawa pala kami sa bahay na magkasama. Parehas kaming Pinay, kaya magkasundo rin kami. Tulungan kami sa pagtatrabaho dito para hindi kami mahirapan at para mabilis ang aming pagtatrabaho, para mabilis din ang aming pagtapos ng trabaho, tapos makapagpahinga din kami. Tapos, ayan na nga, nakarating na kami agad sa BFC. Ayan, hindi naman siya masyado maraming tao, halos wala nga tao. Ayan, maghuhulog na kami. Ayan na ang aming pinakaaantay. Uuwi na yung aming pera. Buti pa ang pera umuwi buwan-buwan, ano? At buti na nga lang, ang palitan ngayon medyo maganda-ganda. Kaya medyo okay ang aming naipapadala sa aming pamilya. Pero syempre, hindi na naman ganong kalaki, hindi rin naman ganong kaliit. Tama lang, minsan kulang pa, ganun. So, ayan na nga, pagkatapos namin maghulog, yung pera ko kaninang hawak, ayan, resibo na siya ngayon. O, diba? Masaya na ako at resibo na ang hawak ko. Kanina kasi, totoong pera yun eh. Pero ngayon, papel na lang talaga. Ganun, wala na talaga ang pag-asa ba. At syempre, pagkatapos namin maghulog, dumaan muna kami sa tindahan. Mga Filipino foods halos ang mga paninda dito. Kaya, kung pagkain lang naman sa Pilipinas, hindi namin medyo namimiss ang pagkain doon kasi nakakapagluto naman kami ng mga pagkain ng Pinoy. So, ayan na nga kasi paborito ko talaga bagoong. Bagoong talaga ang kinuha ko. O, diba? Bagong sahod, tapos bagoong ang ulam. Hindi, paborito ka talaga ang bagoong. Tapos, lalo na pag may pritong talong ay talagang taob talaga ang isang kaldero na kanin. Ganun. Gustong gusto ko ganung ulam eh. Dito sa tindahan na to halos kompleto sila ng pagkain Pinoy. Talagang ikaw na lang ang magsasawa. Katapos nga yan, bumili din kami ng tsaa kasi medyo nagugutom na ako. Aba, ang tagal pala namin ata sa labas kasi inabot na kami ng dilim. Parang kanina maliwanag pa yun pero ngayon madilim na. Dahil resibo na nga lang ang natira sa atin kaya uwi na tayo. Hindi na tayo pwedeng gumala kung saan saan kasi wala na tayong hawak kung di resibo na lang. O, diba? Marami pong salamat sa always panonood ng aking mga video, mga kainday. At dito na po nagtatapos ang aking munting kwento at ito po yung Inday na nagsasabi na sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking mini vlog. Marami pong salamat sa always panonood ng aking mga video at sa mga susunod pa pong mga video, abangan niyo pa po ang susunod. God bless po mga kainday!